kayo. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang malakas, katamtaman, at mahinang musika. Bakit kailangang malakas ang tinig ng isang taong nasa entablado? Bakit kailangan mahina ang boses o musika pag nagpapatulog ng sanggol? Ang pagbabago ng lakas o hina ng musika ay tinatawag natin itong dynamics. Ang dynamics ay maaaring maging malakas, katamtaman, o mahina. Maaaring magbago ang lakas o hina ng isang awitin sa iba't ibang bahagi nito. May mga panahong mabilis ang paglakas o paghina ng isang musika, at may mga oras namang unti-unti ang pagbabago ng lakas o hina nito. May kani-kaniyang ring dynamics ang tinig ng bawat tao, batay sa emosyon o naisip nito. May bahagi ng isang kanta na tila bumubulong ang mang-aawit at mayroon ding tila humihiyaw. Ang tunog ay nakararating sa ating pandidig sa pamamagitan ng sound waves. Ito ay hindi nakikita, ngunit nararamdaman natin ang pagdaloy nito lalo na kung ito ay malakas. Ito ang sound waves ng mahihina at malakas na tunog. Sa unang larawan ay ipinapakita nito ang mahinang tunog. Ang pangalawang larawan ay ang katamtaman na tunog. At ang panghuling larawan ay ipinapakita nito ang malakas na tunog. Kapag mas mahina ang tunog, ay mas maliit ang daloy ng sound wave na nalilikha nito. Kapag mas malakas naman ang tunog, ay mas malaki ang sound wave na nalilikha nito. Ngayon, sagutan ng mga sumusunod. Suriin ang mga larawan, alamin ang wastong paglakas at paghina nito. Ang larawan ay ipinapakita nito ang tama, mahina, katamtaman, at malakas. Susunod naman na larawan ay ipinapakita nito ang malakas, katamtaman, at mahina. Magaling! At ngayon ay dumako na tayo sa sining, na kung saan ay tatalakayin natin ang mga simbolo at disenyo ng imprenta. Tignan mabuti ang larawan. Ano ang iyong nakikita sa nabuong imprenta? Ano ang pangyayari sa larawang ito batay sa iyong likhang isip? Ang bawat linya, hugis o disenyo ng imprenta ay maaaring magbigay ng kahulugan o kwento sa nakakikita nito. Ang iba't ibang anyo o larawang nabubuo ng mga marka ay maaari ding maging simbolo ng isang damdamin, kaisipan o mensahe mula sa gumawa patungo sa nakakikita. Ngayon, sagutan ang gawain 1. Pagtugmain ang mga sumusunod na simbolismo sa naangkop na salita o tema. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Narito ang mga pagpipilian. A. Bahay. B. Krus. C. Puno. D. Kamao. E. Puso. F. Eroplano. G. Araw at bituin. H. Alon. I. Nakasimangot na mukha. At J. Ay nakangiting mukha. Number 1. Simbolo ng pag-ibig at pagmamahalan. Number 2. Simbolo ng tapang. Number 3. Simbolo ng kalikasan. Number 4. Simbolo ng Panginoong Diyos. Number 5. Simbolo ng pamilya. Number 6. Simbolo ng kasiyahan. Number 7, simbolo ng kalungkutan.
Number 8, simbolo ng dagat. Number 9, simbolo ng Pilipinas. At number 10, simbolo ng paglipad. Nakuha nyo ba mga bata? Narito ang tamang sagot. Number 1, E. Number 2, D. Number 3, C. Number 4, B. Number 5, A. Number 6, J. Number 7, I. Number 8, H. Number 9, G. At ang number 10 ay F. Magagaling mga bata! At para sa gawain 2, basahin at unawain ang mga simbolismo sa ibaba. Gumuhit ng simpleng logo para sa bawat isa. Ipasa ang inyong ginawa sa ating MAPE Classroom. Number 1, simbolo ng umaga. Number 2, simbolo ng gabi. Number 3, simbolo ng katanungan. Number 4, simbolo ng diretsong direksyon. Number 5, simbolo ng tubig. Number 6, simbolo ng apoy. Number 7, simbolo ng kuryente. Number 8, simbolo ng kapayapaan. At para sa gawain 3, sundin ang mga hakbang sa pagtatatak ng isang simbolo. Gawin ito sa tulong ng nakatatandang kasama sa bahay. Narito ang mga kagamitan at ang mga hakbang para magawa ito. Ipasa ang inyong ginawa sa ating MAPE Classroom. At para sa ating pagtataya, puna ng mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. Narito ang mga pagpipilian na ilalagay sa patlang: mensahe, salita, kaisipan, disenyo. Ang sining ay may kapangyarihang magpahayag ng patlang nang hindi gumagamit ng mga salita. Sa katunayan, may mga bagay na hindi kayang sabihin ng mga patlang na kayang ipahayag sa sining. Mabisang paraan ng sining upang maipahatid ang kahulugan o ibig sabihin ng isang damdamin o patlang. Sa pamamagitan ng kaakit-akit, nakahahalina at makatawag pansing mga patlang. Ipasa ang iyong sagot sa ating MAPE Classroom. At para ngayon sa edukasyong pangkatawan ay tatalakayin natin ang tungkol sa oras, lakas at daloy. Araw-araw ay nakakagawa tayo ng iba't ibang klase ng kilos o paggalaw. Ang bawat pagkilos ay dapat isinasagawa sa wastong paraan. Wasto sa puwersa o lakas na ibinibigay sa paggawa. Wasto sa bilis o bagal ng kilos. At wasto pagdating sa daloy ng kilos. Ang bawat kilos na ating isinasagawa ay natatangi. Narito ang mga elementong dapat isaalang-alang sa pagkilos. Una, oras. Pangalawa, lakas. At ang pangatlo ay daloy. Ang oras, ito ay elemento na tumutukoy sa bilis ng kilos o galaw. May mga pagkilos na natural na mabilis at natural na mabagal, gaya ng nakikita nyo sa larawan sa ibaba. Ang lakas naman ay tumutukoy sa bigat o gaan ng isang kilos. May mga kilos na mas malakas na puwersa ang ibinibigay upang maisagawa at may mga kilos din naman na kaunting puwersa lang ang kailangan, gaya ng mga larawan na nakikita nyo sa ibaba. At ang panghuli ay ang daloy. Ito ay ang kilos ay maaari ding maapektuhan ng daloy. Dito ay naihahambing ang kilos kung malaya o di malaya. Ang malayang kilos ay kilos na hindi limitado. Ngunit pag sinabi nating di malayang kilos, ito ay nagsasagawa ng kilos na limitado. Ito ay may sadyang pagtigil sa pagitan ng isinasagawang kilos. Nakuha niyo ba mga bata? At ngayon, dumako na tayo sa edukasyong pangkalusugan at tatalakayin natin ang matalinong mamili.
Ngunit bago tayo mag-umpisa sa ating aralin, ay sagutan muna natin ang mga sumusunod. Tukuyin ang mga sumusunod. Isulat sapat lang ang letrang A kung nagbibigay ng impormasyong pangkalusugan, B kung mga produktong pangkalusugan, at C naman kung serbisyong pangkalusugan. Number 1, dentista. Ang tamang sagot ay titik C. Number 2, vitamin supplement. Ito ay titik B. Tama. Number 3, antibacterial soap. Ito ay titik B. Number 4, health center. Ito ay titik C. At ang panghuli, National Kidney Transplant Institute. Ito ay titik C. Mahuhusay mga bata. Ang mga mamimili ay kailangang piliing mabuti ang mga produkto at serbisyong pangkalusugan. Maraming mga bagay ang nakaka-impluwensya sa pagpili ng mga produkto at mga serbisyong pangkalusugan. Ito ay ang mga sumusunod. Una, pamilya. Pamilya ay isinaalang-alang natin sa pagpili kung ano-ano ang mga pangunahing pangangailangan at iba pang mga gusto ng ating pamilya. Pangalawa ay ang kakayahang pinansyal. Ito ay tumutukoy kung anong produkto ang kayang bilhin base sa pinansyal na kakayahan o pambili ng isang mamimili. Pangatlo ay ang media. Ito ay ang binibigyang halaga ng mga mamimili base sa dami ng tumatangkilik o bumibili at sa dami ng magagandang pagsusuri nito. Pang-apat ay ang mga kaibigan. Ang pagbibigay ng opinyon ng mga kaibigan ay nakaka-impluwensya sa pagpili ng produkto sa pagbibigay ng kanilang sariling karanasan sa paggamit nito, sa nabasa nila tungkol sa produkto at magandang pagsusuri nito. Ngayon, gawin natin ito. Ilagay sa tamang kahon ang larawan kung ito ay needs o kailangan mo at ng iyong pamilya at wants o kagustuhan mo lamang. Ipasa ang inyong sagot sa ating MAPI Classroom. Laging tandaan, nakaka-impluwensya ang ating pamilya, kakayahang pinansyal, media at mga kaibigan sa pagpili natin ng mga produkto at serbisyong pangkalusugan. Ngayon, isulat sa kahon ang mga iba't ibang nakaka-impluwensya sa pagpili ng mga mamimili sa mga produkto at serbisyong pangkalusugan. Ipasa ang inyong sagot sa ating MAPI Classroom. At para sa pangbukas na pagsusulit, piliin ang mga nakaka-impluwensya sa pagpili natin ng mga produkto at serbisyong pangkalusugan. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot. Number 1, nagpunta ka sa pamilihan upang hanapin ang paborito mong mamon. Number 2, nais mong pumunta sa doktor upang ipatingin ang iyong mga mata. Tinanong mo ang iyong kaibigan ukol dito. Number 3, bibili ka ng iyong shampoo, tinignan mo ang presyo nito. Ang tamang sagot sa number 1 ay titik A. Number 2 ay titik B. Number 3 ay titik A. Number 4, nais mong bumili ng masarap na pasalubong. Naisip mo kung ano-ano ang magugustuhan ng iyong mga kapatid. Ang tamang sagot ay titik C. Number 5, nakita mo sa Facebook na maraming tumatangkilik ng produkto ng pampuputi, kaya ito ang nais mong bilhin. Ang tamang sagot ay titik B. Mahuhusay mga bata. At diyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Hanggang sa muli, sana ay may natutunan kayo. Paalam!